Dako tayo sa ilang mga usapin dyan sa may mababang kapulungan o dyan sa may Kamara de Representantes. Mga kababuti na talakay po dito yung pagtanggal o pag-alis dito ho sa tinatawag na travel tax habang pinaghahandaan rin ng Department of Energy itong worst case scenario. Kasabay pa rin po yan ng patuloy na paglala ng sitwasyon dyan sa may gitnang silangan. May live report si Bombo Anali Soberano. Pinangunahan ni House Committee on Ways and Means Chairperson, Representative at Attorney Miro S. Kimbo ang pagdinig kung saan tinalakay ang ilang panukalang batas. Isa sa pangunahing agenda ang substitute bill na naglalayong alisin ng travel tax na inihain ng ilang mambabatas kabilang si House Majority Leader Representative Sandro Marcos at iba pang kongresista. Tinalakay rin ang panukalang pagpapabuti sa pagpapatupad ng mga programa para sa socialized housing sa pamamagitan ng pag-amyenda sa ilang probisyon ng Urban Development and Housing Act of 1992. Samantala, nagkaroon din ng briefing tungkol sa panawagang pansamantalang suspindihin ang excise tax sa fuel bilang tugon sa epekto nito sa presyo ng langis at gastusin ng mga mamamayan. Dumalo sa pagdinig si Department of Energy Secretary Sharon Garin. Ibinahagi ni Garin ang mga paghahanda ng ahensya bunsod sa itong labanan sa Middle East. Sinabi ni Garin, naghahanda na rin sila sa magiging worst case scenario, lalo na ang pagsirit ng presyo ng langis. Anya, posibleng tataas ang presyo ng langis hanggang 24 pesos. Ibinahagi rin ni Garin na wala silang kontrol sa pagtaas ng presyo ng gasolina, subalit ang tanging magagawa lamang ng ahensya ay i-monitor ito at i-report. Pakinggan natin si Department of Energy Secretary Sharon Garin. Constraints on the price, it's also because of the high demand or a low supply. The price is now is not the highest in history, but the one coming from the one that will be implemented tomorrow will be the highest jump. We're estimating it's an deregulated industry, so we do not have the powers to regulate the price. We monitor, they report, they justify, but DOE does not have teeth in that sense because of the law, Mr. Chair. So they report to us on what their plan is. So basically, the range is around 17 pesos to 24 pesos, Mr. Chair. Increase for this coming week, which is Tuesday up to Monday next week, Mr. Chair. So, why the differences? It's different companies, and we are stripped of powers to regulate the price, Mr. Chair. Si Department of Energy Secretary Sharon Garin. Mula sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.